Kamusta mga kababayan? Okay, no? Diyan sa Pilipinas at sa buong mundo, mula Quezon City hanggang Dubai, Toronto hanggang Davao. Alam nyo ba na ang political drama sa Pilipinas ngayon ay parang teleserye na puno ng plot twist, ha? Pero itong episode natin, hindi fiction, totoo. Masalimuot at may malaking epekto sa kinabukasan natin. Ngayon, ha, pag-uusapan natin ang mainit na issue, ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at ang pag-aresto sa kanyang amang, no, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa buwatan ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos, ha, para siraan ang frontrunner natin, no, sa 2028 elections? O may mas malalim na dahilan? Buckle up dahil ito ay isang ilang mga minutong mga deep dive na puno ng katotohanan, satire at matitinding insights. Kamakailan sinabi ni VP Sara, no, sa Russian media na Russia Today na ang impeachment case laban sa kanya at ang pag-aresto kay Digong ay bahagi ng isang grand plan para tanggalin siya bilang frontrunner sa 2028 presidential race, no? Pero totoo nga ba ito? O baka naman si Sara ang gumagawa ng kwento para maging sympathy card ang kanyang sitwasyon? Ngayon, ha, susuriin natin ang bawat anggulo, ang mga akusasyon, ha, ang ebidensya at ang mga masalimuot na laro ng politika sa likod nito. Ang layunin natin, bigyan kayo ng klarong picture, ha, para kayo mismo ang makapagdesisyon. At habang nandito tayo, goal natin ang maabot ang 100,000 subscribers. Kaya i-click na ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Riyadh, kahit saan sa mundo at magpadala ng super thanks para suportahan ang content natin. Bago tayo mag-dive, ha? Paalala, ang video na ito ay para sa mga kabataan at OFWs na gustong malaman ang tunay na nangyayari sa Pilipinas. Kung ikaw ay nasa Makati, Abu Dhabi o Sydney, gusto naming marinig ang opinion mo. I-comment sa baba, Team Sara ka ba o Team Marcos? Share mo rin yan, ha, sa WhatsApp groups, ha, nyo sa Qatar, Singapore o Canada para mas maraming kababayan ang mag-engage. Let's make this go viral, mga kababayan. Magsimula tayo sa impeachment, ha. Noong February 5, 2025, 215 lawmakers sa House of Representatives, karamihan ay kaalyado ni Marcos, bumoto para i-impeach si VP Sara. Ang mga kaso, ha, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at ang pinaka-controversial, ha, ang umano'y pagbabanta na ipapatay si Pangulong Marcos, ang First Lady at si House Speaker Martin Romualdez, ha. Pero teka, bakit nga ba biglang naging mainit ang isyong ito? Isipin mo, ha, si Sara, isang Duterte na kilala sa kanyang tapang at pagiging prangka. Biglang inakusahan ng pagbabanta, ha, sa buhay ni Marcos. Parang pelikula ito, di ba? Pero hindi ito script ng Viva Films, ha. Totoong buhay ito. Ang tanong, ha, totoo bang may plano si Sara na gawing action movie ang Malacanang? O ito ba isang eksena na ginawa para siraan siya? Sa isang press con, ha, noong November 2024, sinabi ni Sara na kung siya ang papatayin, may assassin daw na daw siyang inupahan para kay Marcos. Pero agad niyang sinabi na ito ay hindi banta, kundi isang expression of concern para sa kanyang kaligtasan. Parang sinasabi ni Sara, hindi ko sinasabing ipapapatay ko kayo, pero kung may mangyari sa akin, may plano na. Ano sa tingin niyo, mga kababayan? Legit ba ang takot ni Sara o political stunt para mag-trend sa TikTok? Seryoso na, ang impeachment ay may 5 artikulo, ha? Pero 2 punto sa pinakamabigat. Una, ang umano'y misuse ng 612.5 million pesos na confidential funds bilang Education Secretary at VP. At pangalawa, ang koneksyon niya sa extrajudicial killings, nung panahon ng drug war ng kanyang ama. Kabilang ang Davao Death Squad, ha, pero narito ang twist. Ang confidential funds issue ay unang binanggit ng Makabayan Black noong 2023, pero biglang naging mainit ulit ito ngayon. Bakit? Dahil ba talaga sa corruption o dahil nga frontrunner si Sara sa 2028 polls, no? Ayon sa WR Numero Research, si Sara pa rin ang top choice ng mga botante para sa 2028. Kaya naman may mga nagsasabi na ang impeachment ay political vendetta para i-neutralize ang pinakamalakas na kalaban ni Marcos. Pero sabi ng mga kaalyado ni Marcos, ito raw ay tungkol sa accountability, hindi politika. Sino ang paniniwalaan natin?
Kung na-engage kayo sa diskusyong ito, i-hit ang like button at i-share sa mga kaibigan nyo sa Dubai, Toronto o Davao City. Mag-comment rin, impeachment ba ito ng katotohanan o impeachment ng ambisyon? Let's keep the conversation going, mga kababayan. Ngayon pag-usapan natin ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong March 11, 2025 Sa pagbabalik niya mula Hong Kong, hinuli siya sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa ICC warrant para sa crimes against humanity, kaugnay ng kanyang drug war. Pero teka hindi ba't umalis na ang Pilipinas sa ICC noong 2019? So bakit hinintay si Digong sa airport na parang kontrabando? Isipin mo ito. Si Digong na dating kilala bilang The Punisher biglang naging The Arrested. Parang plot twist sa isang Hollywood movie, pero this time ang direktor ay ang ICC at ang producer, posibleng si Marcos mismo. Sabi ni Sara, ang pag-aresto sa kanyang ama ay politically motivated dahil naging boses si Digong laban sa Marcos administration. Pero kung titignan natin nung una sinabi ni Marcos na hindi siya makikipagtulungan sa ICC. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naging cooperative ang gobyerno, coincidence or calculated move. Parang sinasabi ni Marcos, sige Digong, magbakasyon ka muna sa The Hague, libre ang pamasahe. Ang totoo, ang ICC ay may jurisdiction pa rin sa mga krimen bago umalis ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Ang drug war ni Duterte mula 2016 hanggang 2022 ay iniugnay sa libo-libong extrajudicial killings, kaya't may basehan ang kaso. Pero ang timing ng pag-aresto ay kahina-hinala. Bakit ngayon? Kung kailan malapit na ang midterm elections at si Sara ang frontrunner sa 2028, ayon kay political analyst Richard Haydar, talaga, ang pag-aresto kay Digong ay parang cutting off the head of the snake. Para pahinain ang Duterte dynasty. Pero sa kabilang banda, may mga nagsasabi na ito ay tungkol sa justice para sa mga biktima ng drug war. Ang tanong, justice ba ito o power play? At bakit nga ba si Marcos na dating kaalyado ng Dutertes sa 2022 Unity Team biglang naging kontra? Kung gusto nyong malaman ang sagot, i-subscribe na at i-share sa mga kababayan natin sa Jeddah, Sydney o Vancouver. Mag-comment justice ba ito para sa drug war victims o paraan para i-sideline ang Dutertes? Let's make this discussion global. Ngayon pagtuunan natin ng pansin ang political chess game ni Marcos. Sabi ni Sara, ang impeachment at pag-aresto kay Digong ay parte ng plano para i-eliminate siya sa 2028 presidential race. Pero ano nga ba ang motibo ni Marcos? Isipin mo si Marcos na anak ng dating diktador at si Sara na anak ng dating Punisher ay dating magkaibigan sa Unity Team, pero ngayon parang magkaaway sa isang political Hunger Games. Sabi ni Sara, gusto raw ni Marcos at ang kanyang pamilya na perpetuate ang kanilang kapangyarihan. Para sinasabi ni Sara, Bongbong, hindi pa ba sapat ang Malacanang? Gusto mo pa bang i-clone ang sarili mo para sa 2028? Pero seryoso may punto si Sara. Si Marcos ay term limited, kaya't kailangan niyang mag-anoint ng successor na magpapatuloy ng kanyang legacy. Pero bakit nga ba siya natatakot kay Sara? Dahil ba sa karisma ng Dutertes o dahil natatakot siyang ma-expose ang mga kamalian ng kanyang administrasyon? Sa isang banda, mga kaibigan, may ebidensya na ang mga Marcos administration ay gustong kontrolin ang political landscape. Halimbawa, ang People's Initiative para baguhin ang konstitusyon mula presidential patungong parliamentary ay nabigo. At agad na sinundan ito ng impeachment case kay Sara. Bukod dito ang pag-aresto kay Digong ay sinusuportahan ng gobyerno kahit na dating sinabi ni Marcos na hindi siya makikipagtulungan sa ICC. Pero sa kabilang banda, may mga lehitimong dahilan para sa impeachment at pag-aresto. Ang confidential funds ni Sara ay talagang may question. 125 million pesos daw ang ginasto sa loob ng 11 days noong 2022 at ang drug war ni Digong libo-libong namatay. Kaya't hindi rin natin masisisi ang mga nagtutulak ng accountability. Pero ang tanong, bakit ngayon at bakit sa ganitong paraan? Ang timing ay masyadong perpekto para hindi maging political. Kung agree kayo na may political agenda dito, i-like at i-share sa mga kababayan natin sa London, Singapore o Cebu City. Mag-comment, Marcos ba ang mastermind o paranoid lang si Sara? Let's keep the convo alive. Ngayon let's zoom out.
Ang labanang Marcos Duterte ay hindi lang tungkol sa dalawang pamilya, tungkol ito sa kinabukasan ng Pilipinas. Ang tanong, sino ang tunay na nanalo sa political drama na ito? Ang mga dynasties o ang sambayanang Pilipino? Ang Pilipinas ay kilala sa dynastic politics. Ang Marcoses at Dutertes ay dalawang pamilya na may malakas na suporta. Ang Marcoses sa Norte at Duterte sa Mindanao. Pero ang dynastic politics ba ang solusyon sa mga problema natin? Halimbawa, si Marcos ay nagbibigay diin sa US alliance at kontra China stance sa South China Sea, habang si Sara ay tahimik sa isyong ito na nagdulot ng batikos mula sa mga kalyado ni Marcos. Pero kung titignan natin, ang tunay na issue ay hindi lang foreign policy, kung paano rin nila ginagamit ang kapangyarihan para i-secure ang kanilang legacy. Si Sara kahit na-impeach ay may 59% approval rating, habang si Marcos ay bumaba sa 25% pagkatapos ng pag-aresto kay Digong. Ano ang ibig sabihin nito? Na kahit anong gawin ng mga politikong ito, ang botante pa rin ang may hawak ng kapangyarihan. Kaya naman, mga kababayan, parang reality show ang politika natin. Ang Survivor Malacanang Edition, si Marcos ang host, si Sara ang contestant na hindi natin alam kung matatanggal o mananalo. Pero ang twist, kami ang mga butante ang magdidesisyon kung sino mananatili sa isla. Kaya sa 2028, maghanda na kayo. Huwag magpapadala sa mga drama at mag-focus sa mga tunay na issue. Una, ekonomiya, trabaho at hustisya. Kung gusto nyo ng mas maraming ganitong diskusyon, isubscribe na at magpadala ng super thanks mula sa Riyadh, Toronto o kahit saan sa mundo. Mag-comment Dynasty politics ba ang sagot o oras na para sa bagong leader? Let's make this channel a global hub for Pinoy political discourse. Kaya ano ang natutunan natin ngayon Ang impeachment case kay Sara Duterte at ang mga pag-aresto kay Digong ay hindi lang simpleng legal battles. Ito ay bahagi ng mas malaking laro ng kapangyarihan sa Pilipinas. Si Sara ay may punto Ang timing ng mga ito ay masyadong perpekto para hindi maging politikal. Pero sa kabilang banda, ang mga akusasyon laban sa kanya at sa kanyang ama ay may basihan mula sa confidential funds hanggang sa drug war. Ang tunay na tanong, paano natin gagamitin ang impormasyong ito bilang mga botante, no? Sa 2028, ikaw ang magdidesisyon kung sino ang karapat-dapat. Kaya't mga kababayan mula sa Quezon City hanggang Dubai, Toronto hanggang Davao, tulungan natin ang channel na ito na maabot ang 100,000 subscribers. I-click ang subscribe button, i-like, i-share at mag-comment ng opinion ninyo. Magpadala rin ng super thanks para suportahan ang aming content. Para sa inyo ito mga kababayan sa Hong Kong, Saudi Arabia, Canada at saan man sa mundo. Ang politika hindi lang para sa Malacanang. Ito ay para sa atin, ang sambayanang Pilipino. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na episode. Mabuhay po kayo.